Hallelujah. Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Bayaw kamot, tayo po'y manalangin. Opo na kilang Diyos, Ama Banal, maraming salamat. Sa dagilang mga taong lumos sa amin sa gabi itong kami sinamasama mo naman sa iyong bahay sambahan. Kiproteksyonan mo kami, idala mo kami dumalwalhati to the first prayer and earned prayer, beloved parents in the Lord. Honorable Pastor, Venerable Son Pastor, naguman beloved children, Lord, anoint me, Lord. I can't do anything without you, my God. The word only my wisdom and understanding. Anoint me, deliver the love message with a breakthrough. By your seat and cast out hindrances right now, my God, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God. There is no Savior, give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And always remember and cheer us and appreciate the blessed preaching and teaching our beloved Honorable Pastor Wells Almeida and beloved Stan Pastor Lina Comun Almeida. And the whole, and greetings to the whole blessed Almeida family and blessed Almeida children, Lord. Sa aking mga kapwa manggagawa, kay corporate church, to workers, ang sa akong beloved nga pamilya, at sa lahat po ng mga mantabay, blessed ating mga beloved, mga webcast viewer, nanood sa buong daigdig sa gabi ito. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga kaninyo. Palakpakan po natin, Diyos, maminama. Praise the Lord. Mahina man. Praise the Lord. Pag malakas ang praise the Lord natin, maghihinang ulan. Amen. Praise the Lord. Yan. Mami na mahal, makinig po tayo sa maiksing mensahe sa gabi ito, kay maiksi natin oras pag midweek service. But before that, mami na mahal, tayo pinagpala ng Diyos. Amen. To the first prayer, unearned prayer, beloved Noble Pastor, beloved Stan Pastor. Naging matagumpay ang ating mga anniversary crusade. Maraming galagang tumanggap sa Panginoon. Nagbabautismo at mayroong isang babae doon na baguhan, hindi siya makarinig. Tapos ng mass healing, in-interview natin, sabi niya, nakarinig na ako. Well, hindi pa nabautismohan po yun. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya hindi po mandasayang ang inyong pagbibigay, ang inyong pagkakaisa, sa inyong mga binigay na mga pledges, mga tithes and offering. Hindi, huwag kayong magsawa. Kaya maabot natin to reach out people throughout Mindanao. Maminamahal, maabot natin, ma-revive ang kabatiran, mabisita natin, bagamat ang ating puhunan dito, katawan lang, pagod lang, pero hindi naman tayo pabayaan ng Diyos. Basta ang iniisip mong ginagawa mo para sa kanyang kaulatian, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Palakasin ka ng Diyos, proteksyonan ka sa aming mga paglalakbay, napakalayong biyahe. Imagine, galing kami dito magtitin o'clock ng umaga. Nagkarating kami sa Tandag, mag-alas 10 din ng gabi. Almost 12 hours ang aming biyahe. Mga minamahal. Pero ang Diyos nag-ingat sa amin. May mga kunting diferensya masakyan, pero ang Diyos ay hindi nagpabaya. Kaya dahil ang ginagawa natin, hindi para sa ating sarili. Para sa kanyang gawain sa kanyang kalulatian. Palakpakan natin. Kaya tayo mga Kristiyano, tandaan po natin mga minamahal, since we meet the Lord and we accept Him as our Lord and Savior of our life. Tinanggap natin siya sa ating buhay, di nagpabautismo tayo sa tubig sa ngalan niya. Sabi, because the emphasizing significant ng bautismo is to buried. Linibing ka na sa tubig. Ang tati mong taong makasalan, your old man, ay linibing na sa tubig. Pagbangon mo, bago ka ng tao. Bago ka ng nilalang. Sabing, patay na yung ating lumang pagkatao. Our old man that full of sin was already died, buried, linibing na sa tubig. Kaya pagbangon natin, bagong tao na tayo. You are new
creation. Binago na tayo, leading to a new desire, new motive, character sa ating buhay. Kaya binago na tayo. Binago na ba tayo? Binago na. No? Now, after the death of Jehovah came the Prince of... Ay, ano ba yan? Iba ng bersikulo mo. Binago na tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan ng Diyos. That's why, ang ating bersikulo sa gabing ito, ang ating title po ay Crucified with Christ. Pinako na po tayo kasama ni Kristo. The book of Galatians chapter 2 verse 20, kindly pagbasa. Saan yung ating mga Bible reader dyan? Galatians 2:20. Praise the Lord. Libro sa taga-Galatian, Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Sabi dito mga minamahal, sa 20. Ako'y pinako sa krus, nagkasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay at ikabubuhay ko ngayon sa laman ay ikabubuhay ko sa pananampalataya at pananampalatayan na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umiibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Amen. Palakpakan ang butan Diyos. Sabi dito sa Galatians 2:20, it is a powerful verse that speak of the Christian's union with Christ through faith, resulting in a transformed life. Ito po ay makapangyarihan nga bersikulo na nagsasalita sa mga Kristiyano ang pagkakaisa ng mga Kristiyano sa mamagitan ng panampalataya kay Kristo. Na ito po'y magdadala sa atin ng itawag na transform life, pagbabago ng ating mga buhay. Amen. Amen. Sabi dito, I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. In New English version to, para maliwanag. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So dito po ang pinaka-highlight nito sa bersikulo ay napapunta po sa ginatawag na self-centered and living to a life lived by the power and presence of Christ within. Ang ating sariling pagkatao, our self-centered, ang ating sentro ng pagkatao, nagpinamumuhay sa ating buhay, ito po'y nabuhay na sa mamagitan ng kapangyarihan at sa banal na Espiritu ni Kristo na nanahan sa puso natin. Palakpak. Pag sabi mong crucified, mga minamahal, crucified with Christ, napako na tayo kay Kristo. Yan ang tanong ko, kung natapako tayo sa krus kay Kristo, ang tanong ko, buhay pa ba tayo? Hindi mo kayo makasagot. Amen. Hindi amen. Buhay pa ba tayo sa ating sarili? Hindi amen ang sagot. Buhay pa ba tayo sa ating sarili? Buhay? Mali yung sagot mo, sister. Pakinggan mo nga. Napako ako kay Kristo. So kung napako na kita, nalansang na kita kay Kristo, si Kristo ang Panginoon ng nilansang na matay. Paano ka nabuhay? Nako. Amen. Nilansang kita. Sabi dito, I have been crucified with Christ and no longer live. Ako'y napako na kay Kristo, hindi na ako ang nabuhay. Hindi na kitang nabuhay sa ating sarili.
Amen. And I no longer live. Patay na. Longer live. But Christ lives in me. Si Kristo na ang nagbubuhay sa atin. At the life that I now live in the body, ang aking buhay ngayon, na binabubuhay ko sa aking katawan, ay nabubuhay ito sa aking pagtuo, sa aking pagsalig, panampalataya sa anak ng Diyos. Kaya siyang nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Ibig sabihin, yung buhay nating pagkatao, kung sabi sa tawhanod, yung ating pagka-self-centered, buhay sa ating buhay, self-centered living to a life, live by the power and the presence of Christ within. Hindi na. Yung ating pagkatao ngayon, na pinamumuhay, hindi na po tayong nabubuhay nito. Kumbaga, hindi ka na si Juan. Anong tawag sa iyo? Patay na si Juan. Eh kung ikaw pa rin nabuhay sa sarili mo, nga pagkatao, wala pa si Kristo nagbuhay sa sarili mo, you are self-centered Christian. Ano, alam yung self-centered? Gusto mo palagi kang pansinin. Gusto mo palagi ka bigyan ng pansin. Palagi ka na ng alalayan. Palagi ka lang amu-amuhin. Kaya baka masaktan ka, baka magtampo ka, baka maghiubos ka, baka magmahay ka, baka matisod ka. Yun ang taong self-centered. Nagbabigay ng halaga para nagpa-espesyal palagi ng sarili niya sa ibang tao. Kung iniisip mo na matay ka na kay Kristo, napako ka na, patay ka na, may patay bang nakaramdam ng tampo, mahay? May patay ba nakaramdam ng sakit? May patay ba nakaramdam na pahiya ako? Sagot. Kung patay ka na, kahit sipain ka, burahin ka, sigawan ka, wala kang naramdamang hiya at sakit sa puso. Wala ka nang daramdaman nga mahay. Wala nang naramdaman kay ubos. Hindi ka nakalamdam ng grip. Wala ka nang naramdaman. Patay ka eh. Alam mo yung patay nga, patay, ina-imbil sa mar. Alam mo yung embalmer dito. Tusokin, ano lang ginapang suyupan ng dugo. I'm sorry. Nagsabi ba yung patay nga, nasakitan ako, sir. Pinahiya mo ako, sir. Sakit, sir. Huwag naman na, ayaw ako ana, sir. Istoryahan ako, sir. Ayaw ko pagtusuka, sir. Ayaw ko pagturiso ka, sir. Patay na yan. Anong gawin mo sa patay? Yan ang ginatawag na gin-emphasizing dito. Ngang tao na pako na kay Kristo. You are not of your own. You are not of your own. I have been crucified with Christ, and no longer I live. Hindi ka nang nabubuhay. But Christ lives in me. Si Kristo na ang nagbuhay sa loob ko. The life I now live, ang buhay ko na pinamuhay ngayon, in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. So, ibig sabihin, yung spirit of self-centered mo, nga buhay sa iyong buhay, ang nabubuhay sa loob mo, yung kapangyarihan na at ang balang espiritu ng Diyos. So, ang gawin mo, sunod-sunuran ka na lang. Amen. Amen. Kaya pag maintindihan mo yung buhay mo Kristiyano, lalo, halimbawa, sa buhay namin, mamanggagawa, kami, wala na. Kaya kung namin titingnan ang sitwasyon, bawat consequences ng buhay namin, talagang puno kami ng kasakitan nga naramdaman. Puno ng tampo, pagod, hirap, surrender,
ang naramdaman namin. Pero hindi namin miniisip yan. Dahil ang buhay natin manggagawa. Bala kang hamakin ka. Anong gawin ka? Paipahiya ka. Saktan ka. Harapin mo pa rin. Bakit? Hindi yung tao ang hinaharap mo. Ang Diyos ang hinaharap mo. Dahil siyang sinusunod mo. Dahil yung buhay mo, hindi na namumuhay sa sarili mong katawan. Kundi si Kristo na ang nagbuhay sa puso mo. Kaya ano man naramdaman mong pagod, kahirapan, hindi, wala ka nang naramdaman. Basta go and go. Patuloy kang mo gawin ang kalooban ng Diyos. Bahala na anong mangyari. Sabi ng Biblia, come what may. Anong mangyari darating sa buhay ko, wala ka nang naramdaman. Wala na. Sa mga station niya, yung mga galit sa akin, sabi, ay, si Ande? Di na kami ginahan kay Ande. Rebelde yan. Tama, marami sinasabi sa akin. May nagsusumbong. Sila yung nagsumbong sa akin. Silang nasakitan. Uy, magrespeto kayo. Template sila. Biko, okay lang. Mas maganda na yung tinamas-tamasan yung pangalan mo. Maganda lang sinisiraan yung pangalan mo. Maganda na pinapahiya kanila. Bakit? Ang Diyos ang nakaalam ng puso mo. Salamat. Bakit? Hindi na tayo makaramdam ng sakit. Bakit? Patay na tayo kay Kristo. Kasama na tayo na ipako kay Kristo. Hindi na kita. No longer I live. Hindi na tayong nabuhay. Si Kristo na nagbubuhay sa atin. Kaya gawin mong kalooban ng Diyos. Bahala na hambang may buhay, hambang may lakas ka, habang may hininga ka. Gawin mo, ibigay mo buhay mo para sa Diyos, para sa gawain. Trabaho. Walang reklamo. Habang may buhay, may lakas ka. Kaya pag wala ka ng buhay, hindi ka na makapagtrabaho. Patay ka na. Wala ka nang naramdaman. You have no emotion. You have no feeling. Wala na. Kahit ano mangyari sa buhay mo, iyon po ang explanation. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, hindi na ako. But Christ liveth in me. Si Kristo na ang namuhay sa loob ko. Ngayon, patunayan mo nga si Kristo sa puso mo, nagbuhay sa iyo. Pero kung nagkakaramdam ka pa ng nasakitan ka, nagtampo ka, nagmahay ka, niubos ka, pinahiya ka, I'm sorry to tell you, kapatid, wala pa si Kristo nagpuyo sa puso mo. Ikaw pa na. You are self-centered Christian pa. Dapat maging Christ-centered Christian ka. Si Kristo sa puyo sa puso mo. Basurahin mo ang sarili mo. You don't care what people say about you. As long you are right in the sight of God. Bahala na anong sabihin sa'yo. Bakit? Patunayan mo na yet not I, hindi na ako. Hindi na ako si Ande. Si Brother Andy na ako. Dahil bakit? Binago na ako. Si Kristo nanahan sa puso ko. But Christ liveth in me. Si Kristo nananahan na sa puso ko. Siya palaging masunod. Naintindihan nyo yung versikulo na to? It is a very powerful verse that speaks of Christian union with Christ through faith. Christian union. Anong union? Pagkaisa. Pagkaisa. Union. Christians union. Pagkaisa. With Christ. Sa kay Kristo. Through faith. Pamagitan ng panampalataya. Resulting in a transformed life. Resulting in a transformed life. Dito makikita natin nga ang buhay mo na transform. Nagbago na. Wala may nag-iimin. Everybody say, praise the Lord. Crucified with Christ. This verse begins with the idea of being crucified with Christ. Meaning, signifying a death. Pag napako ka na Kristo, nagsisignify, nagpapahiwatig, nagsasabi na ikaw ay patay na. Patay ka na. To the old self.
ang patay ng imong luma daan nga pagkatao. Yung dating daan, sabi, yung luma natin pagda, yung old man natin, ano yon? Bugnutin, mayabang. Hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong, ayaw tumanggap ng salita, ayaw sa pasakitan. That is your old man. Old man mo yon. Luma mong pagkatao. Kaya mag-testify tayo. Dati akong hambugiro, dati akong mayabang, hindi ako pwede salitaan, hindi pwede ako ipahiya, kalalaban talaga ako, hindi ako basungit ako. Kung ngayon ang tinanggap mo si Kristo, after may bautism, binago ako ng Diyos. Saan yung testimony natin na binago tayo? Signifying death, the old self and its desire. Yung luma mong pagkatao at ang iyong desire. Anong desire mo? Yung ambition, your new motives of life. Bagong pagkatao, motibo mo. Ano bang gawin mo na dapat magbago? The old self and its desire. This is not a physical death. Hindi physical death, ha? But a spiritual one. Spiritual na pagkapatay ito. With the power of sin broken, ang kapangyarihan ng kasalanan, winasak na. Wala na mananahan sa puso natin. And the believer is freed from its dominion. Ang mga manampalataya, napalaya na. Freed from its dominion. Anong dominion? Sa sarili mo bang masunod from its dominion? Dominante ka, gusto mo ikaw masunod. Napalaya na tayo doon. Ang masunod sa atin, ang Diyos na. Sabi ni Beloved, kinakanta niya palagi, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen? Don't say no to Jesus, but say yes every day. Say yes anyway. Yes, yes ka lang. Hindi na sarili yung masunod. That is your own self and dominion. Hindi na sarili yung masunod. Kundi puro ka lang, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Kahit pagod ka na, yes pa rin eh. Hindi mo na kaya, yes pa rin. Kahit sabi mo na, don't say no to Jesus eh. Hindi ka pwede magsabi, ayaw ka na, Lord. Kamu lang diya, kayo lang. Hindi ka pwede makasabi. Don't say no to Jesus, but say yes every day. Say yes anyway. Sabi mo palagi, opo Lord, gawin ko yon. Patuloy ako. Paglingkuran kita. Say yes every day. Araw-araw, you have to say yes every day. Say yes anyway. Lahat ng bagay, anyway, say yes. Dahil bakit? Hindi na ang iyong sariling dating pagkatao ang nagdominar sa iyo. Kung ang nagdominar sa puso mo ay ang Panginoong Hesukristo na. Palakpakan natin Diyos. Amen. This is not a physical death, but a spiritual one, where the power of sin is broken na. And the believer is freed from its dominion. Yan ang ibig sabihin ng crucified with Christ. Ano ibig sabihin ng Christ lives in me? Si Kristo ay nabuhay na sa aking sarili. The focus sweep from the self to Christ. Ibig sabihin, anong ibig sabihin, the focus sweep, nag-sweep ka from self, galing sa sarili mong laman, papunta kay Kristo. It is a declaration that Christ now dwells within the believer. Declaration na si Kristo ay nananahan na sa puso ng mga manampalataya. Actively, buhay, actively living through them. Si Kristo, active na nabubuhay sa buhay nila. This emphasizes the indwelling presence of the Holy Spirit and the transformative power of Christ. Ang ibig sabihin, nag-emphasize, pinagdiinan nga ang iyang presensya dito sa loob natin. The indwelling presence of the Holy Spirit and the transformative power of Christ. Anong transformative? Yung pagbabago ng ating buhay sa magitan ng kapangyarihan ni Kristo. Indwelling presence of the Holy Spirit and the transformative power of Christ. Ang kapangyarihan ng Diyos ang dandahan, nagtatransform, nagbabago sa buhay natin na maroon tayong magpakumbaba, sumunod, magpasakop, sa lahat-lahat gawin. Wala tayong reklamo, Panginoon. Bakit? Patunayan natin, hallelujah, na hindi na tayo nabubuhay. Active si Kristo sa puso natin. Masakitan man ka, pero madali ka makaunawa, madali ka mapagpatawad, madali kang istoryahon nga tao. Hindi ka magtanim ng galit sa puso. Wala ka nang dapat ikatwiran.
Basta si Kristo nanahan sa puso mo, patay ka na sa dati mong pagkatao. Wala na damat. No matter, wala ka na i-reason out. Wala na. You can reason yourself. Dahil si Kristo nananahan sa puso mo. The power of the Spirit transform your life, your heart. Wala na. Lahat. Maunawaan mo. Living by faith. Ano yun? Namumuhay ka na sa panampalataya. While Christ lives in the believer, si Kristo nanahan na sa mga manampalataya. So, the verse also highlights the importance of living by faith. Importante, mamuhay kita na may panampalataya sa anak ng Diyos. Ito po'y tawag, it's a call to trust in Christ daily. Tawag na tayo mananiniwala kay Kristo araw-araw na ating gina-recognize, hinaunawa natin, tinatanggap natin na siya po ay ang source of wisdom. Si Kristo ang nagbigay ng karunungan sa atin. Kahit lang bagay, maunawaan mo. Strength, kalakasan. Siya nabigay kalakasan sa atin. Kahit pagod ka na, malakas ka pa rin. Bakit? He is the source of wisdom, strength, and all that is needed to live a godly life. Lahat na pangailangan natin upang mabuhay tayo sa makadiyos na buhay ito. To live a godly life. Amen? To live a godly life. And all that is needed to live. Talaga lahat kailangan na mamuhay na makadiyos na buhay. Hindi makalaman na buhay. Amen? Kasi kung makalaman ka pa, hindi ka mapagbigyan, magalit ka kagad. Lalo sa paalalahanan ko lang, kayo mga mabibigay ng patutuo rito, pag tumatayo ka mo sa pulpito, banal na ba ng pulpito na tinatayuan nyo? Huwag ka mag-create ng galit yan sa pulpito. Magsalita ka hindi maganda yan sa pulpito. Na hindi mapagbigyan yung maganda yung patutuo mo. Huwag kang magsalita dyan. Ano, bababa na ako? Pangit yan. Banal yan. Banal ang pulpito. Hindi ka pwede magsalita dyan na parang napakita ka ng kayabangan mo, pride mo. Baka maya, hindi ka makababa sa hagdanan, matumba ka. Because God is a consuming fire. Diyos ay consuming fire. Lumalamon siyang apoy. Huwag. Please. Banal yan. Marami nanonood. Paano sila mabless sa iyong testimony kung nagsalita ka hindi maganda? Ano ba yan? Sinabi. Bakit ganun? Oh. That is pride. That is pride. Ang Kristiyanong nanahan si Kristo sa puso, wala nang pride. He's so humble. Humble siya. Malumo siya. Marunong siya magpasinsya. Marunong siya magtiis. Marunong siya maghintay. Lahat. Pinapasa Diyos na. Lord, salamat. Hindi tayo dito nagpasikat. Hindi tayo nagpapakita ng abilidad dito. Dito ay dagan sa lumba, paubos. Takbo sa takbuhin, pakpakumbaba. Amen. Tandaan niyo po ito, mami na mahal. Hindi mo basta-basta ito. Patunayan mo sa sarili mo na si Kristo nang nanahan sa puso mo. Hindi ka na. You are no longer. Hindi ka nang nabubuhay sa sarili mo. Si Kristo na. Ano ba si Kristo? Aristokrato? Hambugiro? Mainit ang ulo? Mayabang ba si Kristo? Madali mamurido, madali mainis? Hindi marunong pasensya? Kung si Kristo nanahan sa puso mo, dapat maging katulad ka ni Kristo. You shall be like Him, like our dear Jesus. Maging katulad ka ng Panginoon. The virtue of Christ, buong pagpakumbaba. Mapagmahal, mapagpakumbaba, malumo sa puso, mapagpatawad, mapagpasinsya. Lahat tinitiis. Ginawa niyang lahat. Nakita mo yung the passion of Christ? Sinipa na siya, linatigo na siya. Anong ginawa sa kanya? Pero tiniis siyang bumangon, alsaw ng cross. Walang lumabas sa bibiyang masama na nagbalo sa mga tao, nagparusa siya. Wala. Wala. Tayo siya.
alsa ang krus. Grabe ng naramdaman niya. Naliligo na siya ng dugo. Sa Biblia, there's no guilt proceed from his mouth. Walang masamang salita lumabas sa bibig niya. Hanggang nakaabot siya sa Golgota, sa Kalbaryo. Pinako na siya. Anong una niyang sinabi? His first word? In his similest word? Anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila. Di na alam ang ilang ginagawa. We should be like our Jesus. With all humility, with all humbleness. Wala kang kinakalaban na tao. Wala kang kinakainisan ng tao. You are ready to humble yourself. To ask forgiveness. Wala. Ganun ang Kristiyano. Binago ka na. Nalansa ka na kay Kristo, napako ka na. Hindi ka na nabuhay sa sarili mo. Si Kristo na nabuhay sa ating sarili. Dapat mamuhay tayo katulad ng ating mahal na Panginoon. Love and sacrifice. Love and sacrifice. The praise who loves me and give himself for me. Nagre-remind sa mga believers of the immense love. Mga minamahal, para malaman po natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Anong ibig sabihin na immense? Napakalawak, napakalapad na pag-ibig. Reminds that believer of the immense love. Immense meaning napakalawak, napakalapad, napakalalong na pag-ibig. Ang sacrifice of Christ on the cross. This love should be the motivation for a living a life surrendered to Him. Alam mo, ang itong pag-ibig niya na malalim para sa atin, it should to be motivation. Anong motivation? Kikilos sa buhay natin, ng ating buhay, palagi natin sinusurrender sa harapan ng ating mahal na Panginoon. That is the love and sacrifice. Kaya mga minamahal, mag-ingat tayo. Minsan di natin alam ang ginagawa natin. Akala natin makapalugod sa Diyos. Hindi natin nakapasakit sa Panginoon. Pag masakitan ba ang Panginoon, tandaan mo, may darating na mga problema sa buhay natin. May darating na paalaala. Mga paalaala. Kaya be careful. Be careful. Kaya tandaan nyo itong versikulo, mga kapatiran. Galatians 2:22. Please, write it in the table of your heart. Isulat nyo sa tapan yung puso. Review this in your home. Balik-balikan nyo yan. Ano ba ako? Habang binabasa mo itong versikulo, you can marry yourself. Ano ba ako ngayon? Nabuhay pa ba ko sarili ko? Ako ba ba to? O si Kristo na ba namuhay sa buhay sa puso ko? Saan na ba yung manuma kong pagkatao? Binago na ba? Kumikilos na ba ang kapangyarihan ni Kristo sa puso ko? O basi wala pa? This new identity calls for a life that reflects Christ's character and purpose. A new identity. Galatians 2, present a new identity for a believer. Bagong pagkakilala sa mga mananampalataya. No longer defined by their old self. Hindi na makikita ang iyong daan, lumang pagkatao sa iyong sarili. But by Christ's presence, kundi ang presensya ni Kristo at ang gawa sa ating buhay, makita ang gawa ni Kristo sa ating buhay. This new identity, bagong pagkakilala, tumatawag sa ating buhay at nagpahayag, reflects that Christ's character and purpose. Nagre-reflect sa ugali ni Kristo at katuyuan para sa ating buhay. What is the purpose of Christ in our life? To change our life, to do His will, to keep His commandments, to be humble. That is the identity. The new identity of life. Mapagmahal ka, mapagpatawad ka, mapagpasensya ka.
mapag-unawa ka, trabaho nga trabaho, sincero ka, tapat ka, nagbibigay ka, humasamba ka, nangangaral ka ng ebanghelyo, nagpapakabalal ka, bahal mo yung kapwa, matulungin ka sa iglesia. That is the Christ, reflect Christ's character and purpose in our life. That is His purpose. Go and preach the gospel throughout the world. Itong ginagawa natin. This is the Christ's character and purpose. Araw-araw, every week, pupunta kami, lumalakad kami. What is His purpose? Go and preach the gospel. To all the people. Ito pong dapat is the new identity na tumatawag sa ating buhay na kailangan makita si Kristo sa ating mga ugali, mga batasan. At what is His purpose to us? Malapit na bumalik ang Diyos, mga minamahal. Hindi pa tayo mag-ayos ng paglingkod, mahimo tayong hypocrites at mga plastic sa harapan ng Diyos. We are not Pharisee. Hindi tayo mga pari. Kristiyano tayong totoo. Pag tinawag silang Pharisee, hypocrites, dahil napaka puting-puti yung kailang mga damit, saya hanggang baba. Pero sabi ng Biblia, ang ilang puso, bulok na mga buto. That's why they call them hypocrites. Panglabas na anyo, nakaputi, puting-puti. Pero sa loob ng puso, grabe, bulok, kalansay, mga buto. Hindi tayo Parisiyo. Kristiyano tayo, Christ-like. Katulad tayo ni Kristo, kaya hindi tayo pwede magpakunwari. Hindi tayo pwede maging double faces. Isang mukha lang tayo. I am very proud to be a Christian. Christ-like, anak mo ng Diyos. Kaya kahabagan niya, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Ipamuhay natin ito, mga minamahal. A good sermon would explore how this verse applies to daily life. Itong sermon na to, this good sermon would explore. Ano explore? Ipapahayag. How this verse applies. Paano mo gina-apply ang versikulo in your daily life? Daily life, araw-araw na buhay. It is not just a theological concept. Hindi po theological, pinag-aralan sa reliyon. But a call to action. Tawag ito, nga gawin mo. Gawin mo. Your daily life. Call to action, prompting believers. Nga sabihin ang mga manampalataya to examine their lives. Eksamino nyo palaging buhay nyo araw-araw. Ikaw ba'y sumusunod pa ba sa yapak ng ating Panginoon? Examine their lives, surrender to Christ, and trust Him for guidance and strength in every situation. Yan palaging gawin. Examine your life. Saan ka maroon? Ano mang ginagawa mo? Examine always your lives. Your heart. Surrender to Christ. Palagi mo surrender, Lord. Parang nasaktan ako, Lord. Parang nagtampo ako, Lord. Parang umiral yung kayabangan ko, Lord. Please, after that, you examine yourself. Then, surrender your life to Christ. Lord, patawarin mo ako, Lord. Sorry, Lord, patawarin mo ako. Hindi ko napagilan yung pagkatao ko. Sorry, Lord. Then, trust Him. Umasa ka sa Kanya. You trust Him for guidance. Trust Him. Asahan mo siya. Saligan mo siya for guide. I-guide ka ng Diyos. Kailangan mo yung guidance. Guidance of the Spirit. And strength, lakas. In every situation. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Importante ang pag-examine ng ating sarili. Minsan kasi pagbusog na tayo, sarap na itulog. Wala tayong pakialam sa ating mga kapwa na puliki na sila. Amen? Amen? Umiiral ang ating pagkamakasarili. Yourself. Your life-centered buhay life. Umiiral. Marami ka ng katwiran kagad. Marami ka ng katwiran. Wala ka na ikatwiran kung gusto mo si Kristo na nahan sa puso mo. Habang may buhay, may lakas ka. Gawin mo lahat para sa Diyos. Surrender your heart, your life to Christ. And trust Him for guidance and strength in every situation. A sermon would explore how this verse applies to your daily life. It's not just a theological concept. Anong theological? Study of religion. But a call to action. Tawag na gawin mo. Prompting believers to examine their lives. Anong prompting? Turuan
diktahan yung mga manampalataya nga eksamino nila palagi ang buhay nila. And then surrender to Christ and trust Him for guidance and strength in every situation upang tayo palagi magmatagumpay sa gawa ng kaaway. Walang lugar ang kaaway sa puso natin. Neither give place to a devil upon your wrath. Neither give place to a devil. Huwag mo bigyan ng lugar ang demonyo sa buhay mo. Sa Bible po yun. Neither give place to a devil upon your wrath. Wrath pala yun. Galit ng Diyos pag may pinagbigyan mong demonyo. Kaya mga minamahal, palagi natin binibigyan ng lugar ang Diyos sa puso natin. Ulitin ko, mga minamahal. Galatians 2:10, I have been crucified with Christ. And I no longer live, hindi na ako, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and give Himself for me. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Sing it, hallelujah. Sa gabing ito, kailangan buksan mo yung puso mo. Papasukin mo ang Panginoon. Papasukin mo ang Diyos sa puso mo. Para mawala yung ating lumang pagkatao. Your old man. Papasok ang bagong pagkatao. Si Kristo. Spiritong Banal, kailangan ko makapangyarihan pagsama mo. Pigain mong puso mo. Papasukin mo ang Panginoon. Nga manahan siya sa puso. That Christ liveth in you. Ako ay lalabhon. The old man will be swept away. Spiritong Banal, That Christ liveth in you. Si Kristo mananahan sa puso. Magkapangyarihan pagsama mo. Puso'y umibig. Sing it. Nabibighani sa'yo. Kung sumikap pa namang precision. Mo, ako ay narito. Ako'y lumalapit. Ang buhay ko'y sa'yo lang. Puso mo'y sa'yo lang. Kahit buwan ang dilim.
Jesus. Revive the Holy Spirit, Lord. Touch in the heart. Revive the children. Dwell in their heart, Lord. Dwell in their heart. Your indweller's presence, Lord, will touch their heart tonight. Just to be revived. You are no longer with us, but you are the one live in our heart, Lord. I have been crucified with you, Lord, and I no longer live with me, but you're the one who lives in me, Lord. The love that I live in my body, I live by faith in you, Lord, who loves me. And you give yourself for me, Lord. Thank you so much, Lord. Hindi kami karapat-dapat. Tao lang kami. Minsan magkamali at makalimot. That will already crucified with you, Lord. Hindi na kami ang nabuhay sa aming sarili. Ikaw na palang nagbubuhay sa amin na naran sa puso. Dapat ang kalooban mo nang masunod, Lord. Di naming pagkatao, not our self-centered and our old man, Lord, but living a life in the power of the presence, Lord. Thank you so much. Manalangin tayo ng tos puso, mga minamahal. Huwag papakumbaba. Lumapit ka sa Diyos. Kasama yung buong puso. Na pagsisisi, papasukin mo ang Diyos sa puso mo. Siya nang mamuhay sa atin. Hindi na ang ating mga sarili. Opo na kailan Diyos sa mamalan sa matamis ng mga Isus, mala Panginoon, sa mga oras na ito, nandito kami susumamo sa iyo. So nadalangin ng aming beloved parents in the Lord, beloved children, Lord, thank you, Lord, for the powerful message. Galatians 20 to 20. You remind us, Lord, and you emphasize us, Lord, the signifying that we are not live of our own, but you are the one who live us. Kaya forgive us, Father. Forgive us. Cleanse our heart and mind, Lord. Please, dwell in our heart richly, Lord. With all knowledge and understanding, my God, help me just to follow your will, to do the commandments, Lord, with all humility and humbleness in the heart and forgiveness. Help me, Lord. As humans, sometimes we forget. Forgive us, Father. Give us strength and love, Lord, so that we can pursue in serving you with all humility and fear. Pastor, bless us tonight, Lord. Heal our sicknesses, solve our problem. Bless us so much financially, physically, spiritual, oh God. Hallelujah. Hold us tightly, my God. Hindi kami mawalay sa iyo palakasin. Turuan mo pa kami, Lord, upang kami maggamit mo pa ng lubusan siyang gawain. Pagpalain mo kami, sumamin ka. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patong gamay sa ulo nyo, lahat tayo mag-rebuke with all authority. Ibabang kapangyarihan mo sa mga latanin sa paulit, Lord. Please help me, Lord. Guide us, Lord, pour the Spirit upon us right now. Go to the principal pastor. Once again, I bring the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases cast out from the right and the might of Jesus. Build right now. Problems, spices, remove our weaknesses, carnalities in our heart and mind, Lord, poverty. Bless us so much, my God, to do the will. In Jesus' name, amen and amen, Pastor Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa manapa. Lahat tayo tumayo. Bayaw kamot. Singgit kita tulog ka bisis. Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Ayaw mag-absent. Biyernes, Domingo, kanunay kita. At paalala ko lang sa tanang kaigsunan, please, preserve your pledges sa ating mga chapel nga darating. Ipipray nyo na mga minamalan yung mga pledges, lamupiring, maging open, heart-minded tayo, nga mutabang kita sa blaton sa Diyos, mga minamahal.
ay di man nato ni putol yung ating mga tuloy-tuloy, yung atong mga anniversary crusade, mga minamahal. Kaya kailangan din namin yung mga pledges nyo sa anniversary crusade. Para kahit paano, makatabang ka mo sa gawain ng Diyos, sa mga dugang ng mga pangilangan, mga minamahal. Diya ka mo palanginan because ang atong ginahimo ay soul winning. Great Commission po yun. Habang nagbibigay ka, tumutulong ka, maraming kalag maligtas. Yan ang ginakalipay sa Diyos. Tayo ka mo nagkaisa, dahil gusto naman, hindi maka mo mapagsangyaw. So, binibigay niyo yung financial para makapagsangyaw tayo ng Ebanghelyo. Great Commission po yun. Palanginan ka mo ng ating Panginoon. Huwag kayong magdalo sa gawain ng Diyos. Kaya ang Diyos, nakita yung kasing-kasing, ang the Lord will return you 1,000,000 times a blessing. Hindi po natin mapaglabuan ng Diyos sa paghatag. We cannot, ano tawag ni? We cannot outgive God. Hindi natin malabuan ang Diyos kung magbigay. Mas mahigit siya magbigay. Kaya bigo siya is more than enough God. Sobra sa insakto sa nga Diyos. Kung magkikita ng Diyos, nagbigay sobra sa insakto rin ibalik na panalangin para kanimo. So dito magdugay, manindog tatanan, mga minamahal, atong tawagon na beloved preacher Dante makapayag sa ating closing prayer po. Manindog ta. At may mga sakit, balatian, please. Katulad mo tubangan para magpalihan sa atong mga silbadatian po. Sa atong pagpauli, mag-amping, mag-ingat sa mga dalan. Balik ko sa diskusya sa mong pamakanlong. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. God bless you, Brother Preacher Andy Viñas. Hallelujah. Tayo mga manlangin, minamahal. Magpasalamat sa Ginoo. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. O langit ng minamahal. Sa kanang Gusto Kristo, pinamahal. Ginoo. There's Jesus, kami nagpasalamat, yung malang tingong panimbaw, baru natapos, Ginoo ikaw nagahatag, kami kadasig sa mga anak, pagtambong, salamat sa presensya, ngayon sa pagsugod sa MC sa Bagdayeg, sa Jekpul sa Solin, Ginoo God, ngayon nagkikuban kanunay, sa mga buhing kadaugan, sa mga manak, testimonyo, paminawan, Ginoo, panagay panalangin, there's Jesus, bisan pa, Ginoo God, ngalawit ko sa private combine, singkulan yut kuwan, David Jesus Pines, Sinusun kuwan, Ginoo, ngalawit ko, ikaw nagadiho, Ginoo God, salamat sa presensya, sa mong gahom, Ginoo, bisan pag nusok Krisos, pasawot sa paghatag, sobra sa insakto mga paghatag, kanunay pasabot sa mga anak, ng kanimang paghatag o may tunugdan sa talang panalangin, Ginoo. Bisan pa si mong pulong ang mga sa lohan, sa gabion, ikaw magkapatuhop, si mga sing kasing, ang nilabang kawan, ginasabtag magkapapat sa magbalik, there's Jesus, kami naghahangyo, nangamuyo, there's imong gamahanan, ngalan God, una paawa sa parents, the Lord, Pastor, wis na minamamadil, San Pastor, Ginoo God, sa mong pagpamauli, Ginoo, yun sa mga protection, pingon sa politikumanan, sa mong pagpamauli, mong gahom, presensya, grasya, kalipay, gahom, ikaw mag-aamping ka na mo, ibalik mo kami sa Bernard, prayer, Ginoo God, uban si mga anak mo magsimba, yung saon, kaming tanan, sa mong grasya, kaloy, kining usalamatan, sa mong gamahanan, ngalan, sa Rang Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Preacher Dante makapayag. At maglamanuhay kita na mahal. We love you in the Lord. And the Jesus loves you. At tabangan ito lingkuranan, pagkamala. Agin nyo sa pledges yung paksis na. So, sa Gotos Patasyon Puti,